Ang next question ko po ganito, kasi alam naman natin na sa bigat po ng mga akusasyon nyo simula pa ng 2016, kung merong gustong manakit sa inyo, talagang sasaktan kayo, gagawa kayo ng masama. Ang isa po sa mga tanong na madalas ko madinig dito, kung sakali may mangyari sa inyo pero wag naman po sana, tatayo po ba yung mga isinumite yung dokumento, ebidensya, communication sa ICC? Sakaling may mangyari man sa inyo po. Yes, inassure ako nito ng mga prosecutor and investigators at the conclusion of the pre-trial interview and investigation with me. Kahit anong mangyari sa akin, mamatay ako bigla, si Mayor Rodrigo Duterte ay hindi makaligtas. Tatayo at tatayo ang lahat kong mga sinasaboy, sinusulat, at sa nilagay ko sa 186 pages computer print affidavit ko. Walang masayang po dito. Okay. Kasi dito sa Pilipinas, usap-usapan na baka raw maglabas ng arrest warrant na yung ICC. Kaya raw medyo nag-iingay na po yung mga Duterte. So kung nasusundan niyo po yung mga nangyayari, so there was one Sunday, nagkaroon po ng big rally sa Davao City at pinagmumura ni dating Pangulong Duterte si BBM, tapos nagsalita yung kanyang mga anak against the sitting president. So ang basa ng iba dyan, baka raw nakakaramdam na ng takot. At ito rin naman yung binabanggit na, na concern ni Harry Roque na may nakakarating na balita sa kanila. Ang tanong ko po sa inyo, kasi kayo yung kinakausap dyan ng ICC, ano po ba yung mga nakakarating na information sa inyo? Mukha po bang may lalabas na arrest warrant against the former president? Well, the conclusion of the after the conclusion of the pre-trial interview and investigation on me, hindi ko lang pangalanan ang investigator na ito at isa sa nakaalam nito ay yung appointed counsel ko na si Attorney Pedro Pereira. Sure na ang warrant of arrest ni Digong Duterte. Mamatay man ako o hanggang buhay pa ako, hintayin ko talaga na ma-release ang warrant. When you say sure na, ano yung nakakarating na information sa inyo? How soon? Will it be this year? In a couple of months? Hindi po sinabi sa akin, pero sinabi lang sa akin na I am their star witness and I was rated as very sufficient yung recollection and memory ko during the pre-trial investigation. And in fact, wala na nga mga clarificatory tanong yung ICC appointed counsel ni Mayor Rodrigo Duterte. Satisfied siya sa lahat ng mga sinasagot ko. And then I was being congratulated by one investigator. So nakasiguro na kami ni Atty. Pereira na lalabas ang warrant of arrest ni Rodrigo Duterte. Hindi ko lang alam kung kailan, maybe after 2-3 years, baka mga ganun. I hope. Okay. Eto sir, pag-usapan natin yung difference nung paglabas nyo ng inyong mga nalalaman doon sa pre-trial chamber nung kinausap kayo ng ICC, kumpara doon sa naging testimonya nyo po sa Senado ng 2016 at 2017. So, ano ba may pagkakaiba? Kasi may mga critics din kayo dito sa Pilipinas, sinasabi, discredited na yan si Las Cañas, binawi niya na yung sinabi niya. So, ikumpara nyo nga, ano ba yung pagkakaiba nung pagte-testify nyo dito sa Senado at saka yung pagharap nyo sa pre-trial chamber? Well, sa Senado is marami mga alipores si Digong Duterte at saka balik-baliktarin nila mga sasabihin mo na mga katotohanan, lasunin talaga nila ang taong bayan. So dito naman sa pre-trial, nabigyan ako ng pagkakataon na ma-explain ko lahat. The 186 pages computer print affidavit and the 200 plus pages my handwritten supplemental communication to Prosecutor Pato Binsola.
At dito is nakita ko na may hustisya. Samantalang dyan sa Pilipinas, lalo pa, nung una akong nag-appear sa Senado at nag-deny ako, siyempre, for security reason, nag-deny ako. Binawi ko naman, marami nang sinasabi si Ping Lason. Lasunin talaga ang taong bayan. Pero dito sa ICC, hindi ninyo kaya. Talagang pinakinggan ako. Okay. Speaking of Ping Lacson, siya po yung namuno ng Committee on Public Order and Safety, no? Tama po ba? Nung kayo ay humarap Yes, yes. sa Senado. And I think recently, nagsalita siya uli, no? Parang again, dinidiscredit yung testimonies nyo, yung mga binabanggit nyo sa ICC, dahil nga raw binawi nyo na yung mga sinabi nyo before sa Senado. Ano po ba yung talaga naging reason? Sabi nyo, security, safety. Paano bang pananakot yung naranasan nyo? No, kaya binawi niyo yung testimony niyo? Unang-una is mag-isa ako noon. Ang mga kasamahan ko sa DDS, kumplito sila lahat, led by SPO4 Sunny Villaventura. At bilang isang insider sa Duterte Death Squad or Double Death Squad, sinabi ng ICC, nag-assure nila na pakinggan ako, na-explain ko lahat ng mga sinusulat ko, pati ang apilabit ko. At sa ICC, may pagkakataon talaga na malipinsahan ko ang rights ko. As an insider witness, binigyan nila ako ng mabigat na paniwala na totoo ang sinasabi ko. In fact, limited lang ang immunity ko. Yun nga, speaking of limited immunity, gusto kong balikan po yun, no? Kasi binanggit nyo, limited yung immunity nyo. Pag kayo nag-commit ng perjury, pwede kayong kasuhan sa ICC. Tama po ba? Yes, tama po yun. Na-explain So, ko sa akin yun. ibig sabihin ganito yan. Kung meron kayong binanggit na kahit anong kasinungalingan doon sa inyong 200 plus handwritten supplemental communication at doon sa computerized affidavit nyo, kung meron kayong binanggit na kahit isang kasinungalingan, pwede kayong kasuhan. Yun po ba ibig sabihin nun? That's correct. Okay. Kasi ito medyo maganda ipaliwanag din po sa mga sa publiko, no? So yung 200 plus supplemental affidavit or communication, handwritten yun, kayo mismo nagsulat. Yes. Okay, wala nag-coach sa inyo, walang nagdagdag ng kwento para mahabi yung isang grand story against the Dutertes. Tama po ba? Wala. Base ito lahat sa personal ko na kaalaman sa loob ng DDS at yung bogus na drug war ni Mayor Duterte sa Davao City. That's it. Okay. Marami pa po ako itatanong, no? Pero sana, pagtiyagaan niyo ako. Okay, ito muna. Ang itatanong ko sa inyo, ganito. Yes. Nagpalit na kasi na administrasyon, no? Hindi na po yung mga Duterte nasa kapangyarihan, although Vice President pa rin yung isang Duterte. Kino-consider nyo po ba ngayon, o at least kinonsider nyo po ba, dahil nagpalit yung administrasyon, baka pwede naman kayong magkaso dito kay Duterte sa Philippine courts dahil wala na naman siyang immunity dahil hindi na po siya Pangulo. Well, I hope. Preparado ako. Dito man sa ICC o dyan sa Pilipinas. Is that an option po? Pinag-uusapan po ba yan, yung ganyang option, or puro ICC lang muna ngayon? Sa ngayon, ICC po sa ang palaging pinag-uusapan at saka mga impormasyon din na dapat na tanggap ko. From the ICC talaga ang priority na kaso. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.